Good morning! Talakayin natin yung pag-reset ng shot clock, lalong-lalo na kapag nearest to the end of the quarter. Ibig sabihin, malapit na matapos yung game clock or yung quarter. Sa quarter na mismo na iyan. Article 8.8. Ang gusto ko dito matutunan nyo, ilang shot clock ba ang resetting nyo niyan? Laon-laon na kung nagkaroon ng foul, sabay yung game clock signal sounds at saka yung foul. So more or less, no? Meron pa talaga yan oras. Sabihin natin na nagkaroon ng foul in difference of split of second. Nagkaroon ng foul 1 second tapos nag game clock signal sounds na. So nauna yung foul. Tapos, mga 1 second, nag-game clock signal sounds na. Kasi mabilisan yan. So, magsisero ang game clock nun. Ang display nun, magsisero. So, kapag ganyan po, ibig sabihin, nagkaroon ng foul during playing time. Yan. Article 8.8 yan. So, dahil sa mga ganyang senaryo, ang iba nagtatanong, ilan ba ang i-reset natin na game clock? Game clock game clock. Yan. Alam mo, nasa changes yan ng 2022. July 1 yata yun. O January 2022. Isa yan sa tinalakay na kung saan lumitaw ang Article 8.8. Kaya medyo dulo yan eh. Sa OBR 2024, makikita nyo nasa dulo yan. Kasabay niya yung Article 8.9. Pero dati naman na, bago dumating yan na Article 8.8 at saka Article 8.9, dati naman ang mayroon din. Actually, parehas din. Nasa dulo din to. I don't know kung sinong nauna sa kanila. Yung Article 16.2.5. Dulo din yan. Wala nang kasunod yan. Article 16.2.5. So, doon sa Article 16.2.5, pinaliwanag doon kung ano ang pwedeng mangyari kapag ang reset sa shot clock or ang, I should say, hindi shot clock, puro shot clock, ano? Kapag ang game clock na naka-reset or ang game clock na natitira, naka-reset, reset nyo, or naka-display na game clock ay 0.03, yung 3/10, ang pwede pong mangyari niyan is through in or inbounding. O kaya, sa free throw naman, is to rebound in order to gain the control to the ball. Magkakaroon ng gain control sa bola to attempt shot for a goal. Yan ang sinasabi dyan. Kaya, very clear yan, inbound or through in, yan ang pwede mangyari sa 0.03 or 3/10. Actually, mayroon pa doon dinagdag sa last free throw. Sa last free throw, mag-rebound and attempt shot for a goal. Yan yung pwede mangyari kapag 3/10, yung 0.03. Hanggang kalaunan din, nandoon din sa 16.2.5 kapag 0.01 or 0.02 or 1/10 or 2/10, ang pwede mangyari is follow up or diretso dunk. Pag nakashoot, successful shot po yan. Pero kung ang oras, ang game clock ay 0.01 or 0.02, wala nang pag-rebound na mangyayari dyan. Kaya pag may nag-free throw, diretso i-dunk nyo pag nag-miss yung last free throw. Kapag trinuin, pasa sa ere, diretso dunk or diretso follow up para successful shot kung basket. Kung nag-shoot yung tera na follow up or diretso dunk, successful, di counted yan. So, yan ang pinaka-essence niyan. Alam nyo na kung ano ang pwede mangyari kapag 3/10 or 1/10 or 2/10. Pero sinasabi sa Article 8.8, yan yung sa changes ng 2022 ng FIBA, sinasabi doon, i-reset daw sa 1/10, sa 0.01. Kasi
Tama nga naman. Kapag 3 tenths kasi, maaaring mayroon pang mangyaring pag-shoot mula sa pag-rebound, hindi ka agad sa sound game clock signal sounds. Hindi ka agad nag-game clock signal sounds kapag reset mo yan ng 3 tenths kasi mayroon human error. Nagkakagulo. I-reset nyo ng 3 tenths yan. Nag-rebound or nag-last free throw, nag-rebound sa last free throw, o kaya nag-throw in, nag-attempt shot for a goal. Yun, pwede pa yun mangyari sa 3 tenths. Pero ang galing ng FIBA, linabas ang Article 8.8 na sabi nila, dapat 1/10 na lang. Kung magawa nilang diretso dunk or diretso follow up, basket count kung nag-shoot. So wag nang i-hit 3/10 ang pag-reset ng game clock. Okay? Kasi nangyayari yan, yung may natitira pang oras nung nagkaroon ng foul, nearest to end the quarter. So sinasabi sa Article 8.8, dapat 1/10 na lang. Sa Article 16.2.5, pinaliwanag lang kung ano mga pwede mangyari sa 3/10, 2/10, or 1/10. Yan na pinaliwanag ko na. Kasi may human error, lalong-lalo na kapag hindi naman whistle controlling timing system. Mga referee sa FIBA, di ba? May ang game clock nila, pag nag-whistle yata ang referee na titigil din ang game clock. So, buti sana kung may whistle controlling timing system. So, yan yung pinaka-reason kung bakit lumabas ang Article 8.8 na sinasabi i-reset nyo sa 1/10. Wag na sa 3/10. Wag na sa 3/10 kasi magkakaroon pa yan ng pagtatalo kapag nag-shoot antera. Pag bisitahin yung Article 1 at bisitahin yung Article 16.2.5, nandoon yung reason. So, natutunan nyo yan pag 1/10 or 2/10, diretso dunk or follow up sa area para basket count if successful shot. Sa 3/10 naman, mayroong pag-throw in na mangyayari. Sa pag-free throw naman, mayroong pag-rebound to gain control the ball until attempt shot for a goal sa 3/10. So gusto nyo ba magkaroon pa ng senaryo na palaisipan? Pag nangyari at reset nyo sa 3/10, maximum of 3/10, possible na magkaroon ganyang senaryo. Magkakagulo. Malilito ngayon. Babasahin yung Article 16.2.5. Sinasabi doon na ang 3/10, you can rebound to gain control of the ball and attempt shot for a goal sa last free throw. And also, you can throw in, you can inbound it. To attempt shot for a goal, marahil. Pero, mas sinolusyonan ng FIBA, linabas ang Article 8.8. 1/10 na lang. Para wala yung ganung mga senaryo na magiging diskusyon pa. So, pag 1/10, diretso dunk, diretso follow up sa ere. Pag nakashoot, basket count. Don't forget to like and follow the page EBM. Na-emphasize ko na kasi yung iba nalilito niyan. Lalong na pag hindi nagbabasa at hindi nakatune in dito sa EBM. Thank you Please like and follow the page EBM.